Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Napapakinggan din po tayo sa shortwave radio ng Radyo Pilipinas World Service para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pilipinas, hindi kailangang mangutang sa ibang bansa para sa Middle East crisis response ng gobyerno. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Walang nakikitang dahilan ng pamahalaan upang magpasaklolo o mangutang sa mga international lending institutions para sa ginagawang pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng gera sa Middle East. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, kay Finance Secretary Frederick Go na mismo nanggaling na walang balak ang pamahalaan na mangutang para magpatuloy na matustusan ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong sektor. Sa kasalukuyan, sapat niya ang pondo ng pamahalaan kaya't hindi na pag-uusapan sa mga pulong sa Malacanang ang pangungutang sa ibang bansa. Kung matatandaan sa Martes, sisimulan na ng gobyerno ang pamamahagi ng 5,000 peso fuel subsidy para sa mga PUV drivers simula sa Metro Manila. Sa ngayon po ay wala pong napabanggit patungkol po dyan. Kinausap po natin at tinanong po natin to mismo kay Secretary Go ng Department of Finance. Ngayon po ay walang balak. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD naghahanda sa posibleng pagpapalawak sa repatriation efforts ng gobyerno para sa overseas Filipino workers o OFWs sa Middle East. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Tuloy-tuloy ng paghahanda ng Department of Social Welfare and Development sa posibilidad na dumami pa ang bilang ng mga OFW na kailangang iuwi ng bansa dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay DSWD ASEC Juan Carlo Marquez, patuloy ang koordinasyon nila sa DMW, sa OWA, Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya para sa agarang tulong sa mga marirepatriate na OFW. Batay sa pinakahuling tala ng ahensya, nasa higit 4 na OFWs na ang nabigyan ng paunang psychosocial intervention sa isinagawang salubong sa NAIA. Bukod sa counseling, maaaring makatanggap ang mga repatriated OFW ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation at pati ng Sustainable Livelihood Program. Kaugnay nito ay nagpasalamat din ng DSWD sa Singapore government matapos itong mangako na maglalaan ng military aircraft para tumulong sa posibleng paglilikas ng mga Pilipino at iba pang mamamayan sa ASEAN mula sa mga apektadong lugar sa Middle East. Parte na rin ito ng commitment ng ASEAN foreign ministers
dun sa kanilang naging pahayag na ibibigay na assistance dun sa third country nationals o yung mga citizens ng ASEAN na nasa Middle East ngayon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Balita pa rin hinggil sa mga overseas Filipino workers kaugnay ng krisis sa Middle East. 2 Pilipino pa lamang ang naitatalang mayroong minor injuries sa gitna ng pag-atake ng Iran sa bansang United Arab Emirates o UAE. Ito ang iniulat ni Philippine Ambassador to the United Arab Emirates Alfonso Ferdinand Ver sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Nabanggit din niya ang Pilipinong seafarer na nawawala matapos tamaan ng 2 Iranian missile ang UAE-registered salvage tugboat na Mosafa 2 sa Strait of Hormuz. Tiniyak nitong hindi lamang sila makapaglabas ng detalye sa ngayon dahil sa privacy concerns, ngunit tinututukan na ito ng embahada. I'd like to say din na salamat naman, thank God na we only have 2 minor injuries sa ating mga kabayan. I think na-report na rin dyan yung isang missing na seaman na dun nga sa Strait of Hormuz. I think na-report nyo na rin yata yun. Our migrant workers office, kausap naman yung kanyang asawa at pamilya at tuloy-tuloy naman nakikipag-coordinate kami sa kanila. So, in the interest lang of keeping some privacy, but we're on top of that. Samantala, malaki ang pasasalamat ng embahada sa napaka-epesyenteng air defense system ng UAE na siyang nagpapanatiling ligtas sa mga tao sa naturang bansa. Katunayan, ani Ambassador Ver, mahigit 70% ng ipinalipad na airstrike ng Iran ay nai-intercept ng UAE. Pinakamaraming airstrike ang naranasan ng UAE sa lahat ng Gulf Cooperation Council o GCC countries na may higit 1,000 drone at missile. Kung susumahin mo lahat ng mga missile na pinalipad na, pinakamarami actually ang pinalipad dito sa UAE. Wow. More than all missiles launched in the other GCC countries in Israel. Halos doble. Kaya nga, nagpapasalamat kami, napaka-efficient ng air defense system nila. Very over 90% ang nai-intercept. Halos 2,000 na. Sir Ray, ang pinalipad dito, missile, drone, mga ano. Si Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, Alfonso Ferdinand Ver. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Unti-unti nang nagbubukas ng flight ang ilang airline company sa United Arab Emirates o UAE na nagbibigay daan sa mga Pilipino sa naturang bansa na makauwi na sa Pilipinas. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, Alfonso Ferdinand Ver, na 2 flight na ngayon ang isinasagawa mula sa bansang Dubai kada araw kung kaya't nakakahabol na sa backlog, partikular na naseserbisyuhan ang mga na-stranded na pasahero. Sakaling matuloy ang special repatriation flight ng Department of Migrant Workers o DMW, inaasahang makakapagpauwi pa ng karagdagang 480 Pilipino. Dadaan ang special repatriation na ito sa napagkasunduang Safe Air Corridors kung saan ligtas na nakakadaan ang mga lipad ng mga eroplano. Pag matuloy yung isinasagawang special repatriation flight nga na sinasagawa ng Migrant Workers Office sa pamumuno ni Department of Migrant Workers. So ang ating kalihim na si Secretary Hans Kakdak ay pamumunuhan yan. There's a plane that will be flying out from Fujairah, one of the Emirates here, at mga 480. So halo-halo na yan, may tourists, may yung mga na-stranded na tapos yung mga OFW din. May napagkasunduan sila what they call safe corridors. Safe corridors. Okay. Na nadadaanan ng mga ibang flights. And
there is one report that up to 48 flights an hour ang Wow. pwedeng lumipad dito. There is meron lang silang dadaanan, so you have to follow that. And yun na nga, yung 18 flights from Emirates, nandun kami, yung consulate natin doon, yung minsan yung halo-halo na rin doon na yung isang gabi yung dito sa Etihad from Abu Dhabi. So lahat at nakakabalik na rin yata sila. So yung mga kababayan din natin na nandyan, nais din sana bumalik sa mga trabaho kung gusto nila, pero sana tignan muna natin kung safe na rin. Ano? Pero there is a very safe air corridor respected by all parties involved, which has allowed these flights to That's continue. And sabi nga ng Emirates, for example, they are about to recover up to 80% of Wow. the network. Si Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, Alfonso Ferdinand Ver. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, business as usual pa rin ang mga kumpanya sa United Arab Emirates o UAE. Kinumpirma ito ni Philippine Ambassador to the UAE, Alfonso Ferdinand Ver, sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Ito'y kaugnay ng mga agam-agam na baka magsara ang ilang kumpanya dahil sa malawakang pag-atake ng Iran sa mga Gulf countries bilang ganti sa paglunsad ng missile strike ng US at Israel. Pagtitiyak ni Ambassador Ver, hindi naman nagsasara ang mga employer bagkus nag-transition lamang sa work-from-home arrangement habang naka-distance learning naman ang mga eskwelahan. Dito, wala pa naman kasi actually parang business as usual eh. So companies have instituted a work from home for their safety then. Schools are on distance learning. So pero wala pang mga major na nagsasara. May naririnig-rinig kami but it's a temporary measure lang din siguro, dala nga ng nangyayari. Pero yung massive na layoff na wala pa naman kaming nadidinig. Ambassador to the United Arab Emirates, Alfonso Ferdinand Ver. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, Department of Foreign Affairs o DFA magpapatupad ng kanilang adjusted work schedule simula ngayong araw. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Ipatutupad na simula ngayong araw ng Department of Foreign Affairs ang adjusted work schedule sa hanay ng kanilang mga kawani. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na gumagawa ng hakbang para makatipid ang enerhiya. Dahil dito iiral na sa DFA ang 4-day non-on-site work schedule mula Lunes hanggang Huwebes, habang work from home o off-site remote work arrangement naman ang iiral tuwing Biyernes. Gayunman tatanggap pa rin ng mga tawag ang DFA sa kanilang trunk line, partikular na ang Office of the Undersecretary for Migrant Affairs sa numerong 8834-4000, local 4031, o di kaya naman maaari magpadala ng mensahe sa kanilang email ofhelpdesk@atn@dfa.gov.ph. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mahigit sa 2,000 oportunidad at trabaho ang bitbit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pabalik sa Pilipinas matapos ang kaniyang working visit sa Estados Unidos. Sa Malacanang press briefing, inihayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na gumawa rin ng kasaysayan ng Pangulo bilang isa sa mga world leaders na nakapagbigay ng talumpati sa United Nations ng 2 beses. Ayon kay Castro, isa rito ang naging mensahe ng punong ehekutibo sa 70th session of the Commission on the Status of Women. Anya, tinalakay ng punong ehekutibo ang kahandaan ng Pilipinas sa pagpapatupad ng mga hakbang upang iangat ang mga kapakanan ng kababaihan. Dagdag pa ng Palace Press Officer, naghatid din sila ng special address ang punong ehekutibo sa ginanap na General Assembly ng UN.
Bahagi ito ng kampanya ng Pilipinas upang maipanalo ang Pilipinas ang kandidatura para sa isang non-permanent post sa UN Security Council mula 2027 hanggang 2028. Mahalaga ang posisyon na ito upang maiangat ang antas ng Pilipinas sa global security, pagkilala sa international law at pagsilbing boses sa Indo-Pacific region at iba pang developing countries. Si Communications Undersecretary, Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Public Works and Highways, DPWH, mamadaliin ang mga pending na school building sa PUP base sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May report si Lawrence Tanhoco. Pinamamadali na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatapos sa mga hindi pa natatapos na school building sa Polytechnic University of the Philippines o PUP Main Campus sa Santa Mesa, Maynila. Layo din ng hakbang na matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan sa universidad habang patuloy na dumarami ang bilang ng mga estudyante. Ayon kay DPWH Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, tatapusin ng DPWH ang 6 na unfinished school buildings sa PUP na matagal nang inaantay na mapakinabangan ng mga mag-aaral at guro. Tinatayang aabot sa humigit kumulang 1.5 bilyong piso ang kakailanganing pondo upang matapos ang lahat ng gusali sa loob ng susunod na taon. Tiniyak ni Dizon na isasama sa panukalang pambansang budget ang 2027 o sa 2027 ang pondo para sa pagpapatuloy ng konstruksyon ng mga gusali at karagdagang classroom sa PUP. Kapag natapos ang proyekto, inaasahang mababawasan ang kakulangan ng silid-aralan at mas mapapabuti ang pasilidad ng universidad para sa libo-libong estudyante. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Fuel subsidy para sa mga mangingisda dapat nang mabilis na ibigay ayon kay Senador Kiko Pangilinan. Narito si Nympha Asuncion. Nanawagan sa Senate Committee on Agriculture Chairman Senador Kiko Pangilinan sa ehekutibo na madaliin ang fuel subsidy para sa mga mangingisda na sa ngayon ay naknakda sa 3,000 pesos. Nanawagan din ang senador sa Department of Agriculture na agad nang ilabas ang panuntunan para sa 10 billion pesos na nakalaan para sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks para maidagdag sa fuel subsidy. Ginawa ang panawagan kasunod ng pagdaing ng mga mangingisda sa gitna ng pagdinig ng Senate Committee on Agriculture tungkol sa maliit at matagal na fuel subsidy samantalang patuloy ang pagsilit ng presyo ng petrolyo. Sa pagdinig ng komite, sinabi ni BFAR National Director Elizer Salilig na magbibigay sila ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa mga mangingisda. Meron anyang 50 million pesos na nakalaan dito ang BFAR na nakadeposito sa Land Bank at nilalakad na ang release. Pero nilinaw ng opisyal na kasya lang ito sa higit 15,000 na mga mangingisda na bibigyan ng tig 3,000 piso kaya nagre-request sila ng dagdag na pondo. Sa ngayon, 2.7 million ang registered na fisher folks pero hindi anya silang lahat ay mabibigyan at prioridad lang ang nasa 5th class municipalities at ito yung mga mapapatunayan na may bangka at humihiram o umuupa ng mga bangka. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, napapanahon na upang bumuo ang pamahalaan ng isang National Oil Reserve upang tugunan ang posibleng krisis sa langis. Sa panayam ng Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Attorney Jose Layog Jr., Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute ng University of the Philippines, na kailangan ng simulan ng gobyerno ang pagkakaroon ng sariling oil reserves upang magsilbing backup ng bansa sa panahon na
kukulangin ang oil supply. Sa kasalukuyan anya, tanging mga pribadong oil companies ang may kakayahan na mag-imbak ng maraming langis na ginagarantiyahan sa ilalim ng Oil Deregulation Law. Lumutang ang panukala na ito sa gitna ng nararanasang sitwasyon sa gitnang silangan, bunga ng pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz na pangunahing ruta ng mga oil tankers mula sa mga oil-producing countries. Reserves, or we call it strategic petroleum reserve, is a measure that we can adopt depending on circumstances. It's not easy to buy and store oil. That's going to be a strain on our national treasury. So it's only under extreme circumstances that we should do that, because we rely anyway on the private sector to make sure they have their supply. So we don't need to do that until extreme circumstances, but given what's going on, we need to start thinking about petroleum reserve, because of what's going on. Attorney Jose Layog Jr., Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, University of the Philippines. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pilipinas at IMF nag-commit upang palakasin ang kooperasyong pang-ekonomiya sa ASEAN. Si Melanie Valdez-Reyes sa report. Nakipagpulong si Finance Secretary Frederick Go sa mga top officials ng International Monetary Fund o IMF. Ito ay kasabay ng pagbisita ng IMF sa kagawaran ng pananalapi na pinangunahan ni Managing Director Cristalina Georgievia. Kabilang sa natalakay ay kung paano palalakasin ng Pilipinas ang agenda nito sa ASEAN, partikular sa pagpapalalim ng regional integration. Sa pulong binigyan diin ni Go ang papel ng pamahalaan sa pagpapalago ng pribadong sektor sa pamamagitan ng paglikha ng business-friendly environment ng bansa. Ipinahagi rin niya ang mga hakbang ng pamahalaan upang pabilisin ang digitalization ng mga serbisyo ng gobyerno, kabilang ang pagpapatupad ng National Digital ID System na meron ng humigit kumulang na 94 million rehistradong Pilipino. Kasama rin sa inisyatiba ang pagdevelop ng eGov app na nag-uugnay sa mga mamayan sa mahalagang serbisyo ng gobyerno tulad ng SSS at PhilHealth. Samantala muling tiniyak ni Georgieva ang kahandaan ng IMF na suportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng policy insights at technical assistance upang mapalakas ang kooperasyong pang-ekonomiya sa buong ASEAN. Pinuri rin niya ang matibay na commitment ng Pilipinas sa fiscal discipline at matalinong paggastos ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagsagawa ng Disaster Preparedness Training ang Commission on Filipinos Overseas o CFO sa pakikipagtulungan sa Pasay City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO at Pasay City Fire Station. Sa programang Bridges on Air ng Radyo Pilipinas World Service, iniulat ni CFO Community Correspondent Ronald Dexter Mangibin na tinalakay sa naturang aktibidad ang posibleng epekto ng iba't ibang sakuna at ang kahandaan sa mga ito. Bukod sa paghanda sa lindol at tsunami, pinag-usapan din ang ilang safety tips sa sunog. Binigyan din ni Mangibin na sa pamamagitan ng mga inisyatibang ito, mas pinalakas ang kahandaan sa sakuna ng CFO. About sa tsunami, earthquake, kung gaano siya kalaki at kalakas, yung magnitude niyan at saka yung intensity, at yung mga safety precautions na pwedeng gawin when it comes to earthquake. Nagbigay ng seminar itong tatlong mga fire officers from Pasay City Fire Station. Nagbigay po sila ng safety tips regarding naman sa fire and anong mga dapat gawin sa tuwing magkakaroon ng sunog dito na, particularly in an office area. And also, nagbigay din sila ng tips pagdating sa bahay at kung ano yung mangyayari sa'yo at dapat mong gawin kung nagsunugan ka ikaw mismo. So, nandyan yung stop, drop, and roll para mawala yung fire. Community Correspondent Ronald Dexter Mangibin.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pamimigay ng go bag at first aid bag kabilang sa Disaster Preparedness Plan ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. Sinabi ni CFO Community Correspondent Ronald Dexter Mangibi na updated na ang laman ng kanilang go bag dahil kinonsidera na rin nila ang iba pang sitwasyon tulad ng baha at road accidents. Magbabahagi pa nito lahat ng empleyado ng CFO na bigyan ng kanya-kanyang go bag at first aid kit. Isa sa pinakamahalagang advokasya ngayon ng CFO, ang disaster preparedness dahil batid na nakatayo ang tanggapan ng ahensya sa reclamation area. Kaya naman hindi maaaring magpakampante pagdating sa paghahanda sa mga sakuna. Ginawa po namin, in-update po namin agad ang go bag ng lahat ng mga empleyado ng CFO. Sa rin po sa mga naging disaster preparedness plan ng CFO ay nagbigay din po kami ng first aid bag po, no? First aid kit. Ito po ay binigay sa lahat ng divisions at bukod din po doon ay binigyan po namin ng first aid kit lahat ng mga service vehicles ng CFO para just in case no may mga lakad ang ating mga empleyado, laging meron naka-prepare ng first aid kit sa kanila kung sakali mang may magkaroon ng mga hindi natin inaasahang road rage or accidents pagdating sa daan. CFO Community Correspondent Ronald Dexter Mangibin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Palawan kabilang sa top 10 best islands in Asia. Magulat si Hazel Morada Esguera. Muling kinilala sa international tourism scene ang Palawan matapos masungkit ang ika-9 na pwesto sa top 10 best islands in Asia ng Destin Asia Readers' Choice Awards 2026. Ayon sa Department of Tourism, patunay ang parangal na ito patuloy na paghanga ng mga international travelers sa likas na ganda ng Palawan mula sa malinaw nitong karagatan, limestone cliffs hanggang sa world-class destinations tulad ng El Nido at Coron. Para sa ahensya, mahalaga ang ganitong pagkilala dahil nakatutulong ito na mapalakas pa ang global tourism appeal ng Pilipinas, makahikayat ng mas maraming bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Destin Asia Readers' Choice Awards ay isa sa mga kilalang parangal sa travel industry sa Asia Pacific. Sa ika-19 na taon nito, pinipili mismo ng mga mambabasa ng Destin Asia Magazine ang pinakamahusay na destinasyon, hotel, airline at travel experience sa rehiyon. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Ang tabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news. Sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito.
Pagsasagawa ng 148.4 million peso Kalinga Sports Complex sinimulan na. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Opisyala ng Rugete pa nakapatakdor ti Kalinga Sports Center Multipurpose Facility wano Sports Complex Phase 1 iti may sa groundbreaking ceremony iti Martes sa Jabulanaw, Tabuk City. Iti proyekto anapondoan ti 148.4 million pesos ket manamnama amang papigsa iti sports development ken mangpasayaat iti talento dagiti atleta ken lokal nga ekonomiya ti probinsya. Iti Phase 1 ket pakairamanan ti panakaarami ti playing field nga daan oval track, Portland cement concrete pavement iti aglawlaw ti oval ken dagiti korte para iti basketball, volleyball, tennis ken badminton. Kastapay amay patakder iti water system, powerhouse ken paset iti grandstand. Sigon ken DPWH Lower Kalinga District Engineer Ruby Uyam, iti Kalinga Sports Complex kat naaramat tapno og balin a premier sports ken recreational facility ngagserbi a sentro ti athletic development, youth engagement ken community activities ti Kalinga ken iti Cordillera Region. Nagbali na posible daytoy babaen iti panangidaulo, suporta ken panagkaykaysa dagiti sigud ken agda mga opisyal ti probinsya karaman DPWH Lower Kalinga Provincial Engineering Office ken PPDC. Kabayatan na inyibkas dagiti lokal nga opisyal iti kari a masuportaran ken masecure iti nayo na pondo para iti tuloy-tuloy a panakaypatungpal ken panakalipas ti nasao a proyekto. Manipud DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Kasunduan na mas magpapalakas sa mga child welfare program sa Dagupan City, formal nang nilagdaan ng LGU at ng National Authority for Child Care o NACC. Si Verna Beltran Adaba ng RP Dagupan sa balita. Verna? Yes, formal lang pinirmaan ng Dagupan City Government supaknaan at National Authority for Child Care o NACC tan Regional Alternative Child Care Office pian napalaknab ireprograma ya akasentro at panag tan alternatibon panangasikaso od ugawa agawa sa seremonya sa state ya Lucao District at Syudad ya Dagupan unong lokal ya gobyerno sa igagala na kasunduan at mangiter na mas mabiskag ya proteksyon tan suporta sa ugugaw ya makaka-eksperyensya na aging kaasikaso ing kaabdonatan aramiran problema imbaga ng Dagupan City Mayor Belen Fernandez ya mikakasakay sa Syudad at National Authority for Child Care jad pangiter na proteksyon panangasikaso tan suporta at balang ugaw yamang kaukulan pero siguro na irayat na walaan na pangkanawnawan mambilay ya walay dignidad, seguridad tan ilalo. Indanatan Fernandez na sa kolaborasyon at mangipanangnang na dedikasyon na syudad at pangisulong na kanapugan tan pangkaabigan na ugugaw. Inatindian sa aktibidad na sa representative na NACC ya indaulo ng Undersecretary Janila Marie Ejercito para miglay ng OIC RACC Officer Yasmin Joy Nieva Rabelas kaiba opisyal na syudad, child welfare officers, barangay leaders, and community health workers. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Verna Beltran Adaban. Ugnayan sa pagitan ng PCSDS at mga stakeholders sa Calamian Group of Islands sa Palawan, mas pinaigting pa sa ginanap na SGP7 Grantees Conference. Magulat si Miriam Basig ng RP Palawan. Agintra ang Palawan Council for Sustainable Development Staff or PCSDS District Management Division Calamian sa CGI-SGP7 Grantees Annual Conference 2026 na natabo kanu lamang para sa mga kabangkya sa pag-amblig ang kalikasan sa Calamianes Group of Islands digi sa Palawan. Ang aktibidad ay ing organisari ang Community-Centered Conservation Philippines nga agserbing NGO hub ang United Nations Development Program Small Grants Program o SGP7 sa Calamianes nga mitemang reflection, learning, and action sustaining the gains of SGP7 partners sa Calamianes Group of Islands.
Sa aktibidad nga dya, agpabot presentasyon ng PCSD SDMD Kalamyan tungod sa maunang mga darasunon sa idalami ang Republic Act 7611 o ang Strategic Development Plan for Palawan kailang ang Environmentally Critical Areas Network o ECAN zoning system igpagdason sa iba pang mga kaministerang PCSD administrative orders. Katuyuan ni ang aktibidad nga mas tupang pabaskagan ang tarabidan ni ang PCSD sa mga civil society organizations, SGP 7 grantees, igma community partner sa Calamianes, kadungan sa pagpapadalumpa andang kilalaman sa mga darsunon sa pag-asikasoy ang kalikasan ipag-inganyo nga idason ang mga community-based conservation initiatives sa SEP law igsa pang mabuhayang pag-ambleg sa kalikasan ni ang Calamianes Group of Islands. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Miriam Basig. 24 na mga lokal na pamahalaan sa Samar nagpakita ng mahigpit na kampanya kontra iligal na droga. Narito ang report ni Charmaine Perito Balvez ng RP Calbayog. Ginkilala sa Department of the Interior and Local Government DILG ang probinsya sa Samar ug 24 nga sakop nga LGUs nga nakakabot high functional status sa 2025 Anti-Drug Abuse Council ADA performance audit ini pagpamatuod san paniguro san mga LGUs nga pakusgon ang kampanya kontra illegal nga droga pinaagi san mga estratehiya nga nakabase sa ebidensya ug mas tuhay nga pangobyernuhan sa lokal nga level. Usaan Samar lakip ang mga PLGUs san biliran Northern Samar ug Southern Leyte ngan LGU mo kung nag-uusahan nga independent component city nga ginkilala sa bugos nga Eastern Visayas. Sakop sa probinsya sa Samar, ginkilala ang mga LGUs San Almagro, Basay, Calbayog, Calbiga, Catbalogan, Daram, Gandara, Yabong, Marabot, Matuginaw, Mutchong, Pagsanghan, Paranas, Pinabacdao, San Jose de Buwan, San Jorge, San Sebastian, Santa Margarita, Santa Rita, Santo Niño, Tagapulan, Talalora, Villarreal, ngan LGU Zumarga. Katuyuanan sa ADAC performance audit nga siguraduhon nga aktibo ug epektibo nga ginpapatuman sa mga LGUs ang mga programa para mamintinar ang luwas ug drug-free nga mga komunidad. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito Balvez. Earthquake at tsunami drill is sinagawa sa Tandag City, Surigao del Sur bilang paghahanda sa sakuna. Magulat si Angel Obosa ng RP Tandag. Gihimo kagahapon March 12, 2026 ang first quarter earthquake ug tsunami drill sa City Government of Tandag pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Barangay Bungtod aron mapaligod ang kaandaan sa komunidad batok sa posibleng kalamidad. Ang Barangay Bungtod mo'y gitudlo nga ceremonial site sa maong drill diin gipahigayon ang simulation sa pagresponde sa linog ug tsunami sa komunidad. Sa pagsugod sa aktibidad nadungog ang mga sirena sa rescue vehicles nga nagsilbing pahimagno sa pagsugod sa drill. Ato sa simulation, ang mga residente o membro sa komunidad nagpadulong kini sa mga gitakdang evacuation areas isip kabahin sa pagpraktis sa hustong pag-evacuate o pagresponde panahon sa kalamidad. Sumala sa CDRRM Tandag ang maong kalihukan kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga gobyerno aron mapalambo ang kahibalo ug kaandaan sa publiko sa panahon sa emergency. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Luisa Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Angel Obosa. Philippine National Police o PNP sa Sulu nakibahagi sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. May report si Eloisa Muhammad ng RP Hulo.
Lima muna dungan-dungan pag duck, cover and hold in personnel sa Sulu Police Provincial Office Special Action Force masin Provincial Mobile Force Company hapaglanjal sin first quarter national simultaneous earthquake drill sin Hamis Pichamputagdua sin March. Habahasa aramalaki mugdan in 7.2 kusog sin linog. Kiauna niya in kasunugan si Patbagi sin Gibayan iwan kiamin halaum inabawa niya na 2 personnel. Na-activate nila in incident command post, medical team, iwan search and rescue team. Hasupaya masauno iwan malapas si mga personal dahil aramala. Timaw dapat kita silingat, biska iwan pamaham si mga pulis, hindi nga Bureau of Fire Protection Sulu. Ang nagkiaamuhan day sa bakiaunan sin pagganad. Bunal ang pakalayan ni Jatulun, sumabukon day sa iniin muna drill. Salta inabihin ni Karadjan, mahinangdan, habat mapatap-tap nila papikilan, in mga suwa iwan di siway hinangon, hawak to sin aramala. Dahil nga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang babalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon, paalala muna mula sa himpilan. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news. Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Umakyat na sa pinakamataas na antas sa ilalim ng Marcos administration ang bilang ng mga walang trabaho matapos umabot sa 5.8% ang unemployment rate noong Enero. Batay sa datos ng OpenStat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ito ang pinakamataas na unemployment rate mula noong Hunyo 2022 nang umabot sa 6% sa huling buwan ng nakaraang administrasyon. Umabot naman sa 2.96 million na mga Pilipino ang walang trabaho noong Enero, ang pinakamataas din mula Hunyo 2022 na may 2.99 million. Ayon kay PSA Assistant Secretary Divina Gracia del Prado, nasa 306,000 ang bilang ng mga Pilipinong aktibong naghahanap ng trabaho, ngunit walang makitang oportunidad. Paliwanag niya, karaniwang bumababa ang bilang ng available jobs tuwing Enero dahil natatapos ang mga pansamantalang trabaho na iniaalok tuwing Christmas season. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang aabot sa 2.45
billion o mahigit 145 billion pesos ang aprobahang loan at grant financing ng World Bank para sa Pilipinas ngayong buwan para pondohan ang 4 na proyektong magpapatibay sa matatag na paglago ng ekonomiya. Nakatakdang aprobahan sa Marso 12 ang unang package, ang $800 million na Growth and Jobs Development Policy Loan na layong palakasin ang fiscal management ng bansa, pasiglahin ang pribadong pamumuhunan at inobasyon at paunlarin ang kakayahan ng labor force. Kabilang sa mga target ng programa ang mas mataas na tax to GDP o Gross Domestic Product ratio, mas maraming lokal na pamahalaan na may updated property valuations, mas malalim na capital markets, mas mabilis na business registration at mas matatag na human capital sa pamamagitan ng pinalawak na enterprise-based training at mas mataas na student literacy. Layunin din nitong madagdagan ang bilang ng child development workers, lalo na sa kababaihan na makakuha ng National Certificate 3. Ipapatupad ang programa ng Department of Finance, Department of Economy, Planning and Development o DepDev, Department of Trade and Industry, Department of Budget and Management, Department of Education, Department of the Interior and Local Government, Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Red Tape Authority, Bureau of Internal Revenue, Board of Investments, Technical Education and Skills Development Authority, Early Childhood Care and Development Council, Government Procurement Policy Board, National Innovation Council at ng Securities and Exchange Commission. Sa Marso 26, tatalakayin din ng World Bank Board ang $18.85 million grant para sa Pandemic Fund Resilient Philippines Project. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabala ang Department of Energy o DOE na asahan ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil patuloy ang pag-aalon ng pandaigdigang merkado ng langis. Ngayong linggo, tumaas ng humigit kumulang 10 piso kada litro ang diesel, gasolina at kerosene matapos harangin ng Iran ang ilang bahagi ng Strait of Hormuz, ang rutang dinadaanan ng isang ikalimang bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pa kumakalma ang merkado kaya tiyak ang pagtaas ng presyo bagamat wala pang eksaktong halaga. Sinabi ni Garin na ang inaasahang pagtaas ay dulot ng tensyon sa Middle East at iginiit na sapat ang supply. Presyo lamang ang problema. Mayroon umano ang bansa ng humigit kumulang 50 araw na fuel inventory. Inatasan na ng pamahalaan ang mga kumpanya ng langis na ipagpatuloy ang pag-angkat ng produkto sa kabila ng mataas na presyo at nakikipag-ugnayan din sa ibang bansa upang matiyak na hindi maubusan ng supply ang Pilipinas. May ilang bansang Asyano na handa pa ring magbenta sa bansa. Hinimok ng DOE ang publiko na magtipid sa kuryente at gasolina upang makatulong sa pag-stabilize ng demand at mahigpit na pinayuhan ang publiko na huwag mag-imbak ng gasolina, diesel o kerosene sa bahay dahil sa panganib nito. Nauna nang inutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 4-day workweek sa mga ahensya ng gobyerno upang makatipid sa fuel at kuryente. Pinayuhan din ang lokal na pamahalaan at iba pang tanggapan ng pamahalaan na bawasan ang biyahe habang nananatiling magulo ang sitwasyon sa Gulf region. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, pinaghahanda ng Department of Energy o DOE ang publiko sa panibagong malaking taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo, bunsod pa rin ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos,
Israel at Iran. Batay sa 4 na araw na trading sa Mean of Platts Singapore, inaasahan na tataas ng 16 na piso ang kada litro ng diesel, madaragdagan ng 11 piso ang kada litro ng gasolina at 3 piso at 50 sentimo ang idadagdag sa presyo ng kerosene kada litro. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hinihikayat ng DOE ang mga gasolinahan na hati-hatiin ang pagtaas at ipagpatuloy ang mga discount promo upang maibsan ang bigat ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo. Sinabi ni Garin na may sapat na supply ang bansa hanggang Abril o 50 araw at nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga gasolinahan para makakuha ng mas mabilis at sana mas murang oil shipments. Hinimok din niya ang publiko na mag-adjust sa kanilang pamumuhay upang makayanan ang epekto ng sigalot sa Middle East. Payo niya, iwasan ang hindi kailangang biyahe, magpatupad ng fuel savings practices at para sa mga kumpanya, pag-aralan ang work from home setup para makatipid ang mga empleyado. Binalaan din ni Garin ang publiko laban sa sa pag-hoard ng gasolina dahil nakakasira ito sa logistics system ng mga gasolinahan at maaaring magdulot ng pansamantalang pagsasara. Git niya, sapat ang supply hanggat hindi nagpa-panic buying ang publiko. Patuloy namang umiinit ang sitwasyon sa rehiyon. Nangako ang Iran na gagantihan ang Estados Unidos at ipagpapatuloy ang pagharang sa Strait of Hormuz na nagpasirit sa presyo ng langis. Nagbabala rin ang International Energy Agency na maaring humantong ito sa pinakamalaking supply disruption sa kasaysayan ng oil industry. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-13 ng Marso, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 59 na piso at 53 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 37 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 46 na piso at 57 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 65 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 61 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 79 na piso at 47 sentimo. Nasa 68 piso at 54 na sentimo ang euro, 43 piso at 66 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 87 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pagchismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga magjowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nananatiling walang panalo ang Gilas Pilipinas sa FIBA Women's World Cup 2026 qualifying tournament
matapos matalo sa Germany 113-80 sa Lyon nitong Biyernes. Bumida si Emily Bessoir para sa Germany sa kanyang 25 puntos at 13 rebounds habang kontrolado ng world number 12 team ang laro mula umpisa hanggang dulo para sa ikalawang magkakasunod na talo ng Pilipinas. Nanguna si Sumaya Sugapong para sa Gilas sa kanyang 21 puntos sa 7 of 11 shooting. Nagdagdag si April Bernardino ng 13 puntos at 9 na rebounds habang may 11 puntos si Janine Ponteos mula sa 3 tres. Naitabla ng Gilas ang laban sa unang yugto 35-25 bago tuluyang lumayo ang Germany sa mga susunod na quarters. Nagambag si Fried Brunner ng 19 na puntos para sa Germany at 16 naman si Brita Daub. Susunod na makakarap ng Gilas ang Nigeria sa Sabado, isang napakahalagang laban dahil pananatili silang contender para sa dalawang natitirang pwesto sa grupo bukod sa mga nauna ng nakasiguro na Germany at Nigeria. Sa ngayon, nangunguna ang France sa 2-0 record, kasunod ang South Korea sa 1-1. Tulad ng Gilas, winless din ang Colombia sa 2 laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng NLEX at Magnolia ang winning start sa kanilang kampanya sa PBA Season 50 Commissioner's Cup sa magkahiwalay na laban ngayong Biyernes sa Ninoy Aquino Stadium. Unang sasabak ang Road Warriors kontra Blackwater Bossing sa hapon bago sumunod ang Magnolia Hotshots na makakaharap ang Phoenix Fuel Masters sa gabi. Para sa NLEX, nakatutok ang atensyon sa bagong recruit na si Shawnee Winston at sa import na si KD Lalane na inaasahang magdadala ng karanasan at stability para sa kapunang nais lampasan ang quarterfinal finish noong nakaraang conference. Si Winston naman ay tila swak sa sistema ni Coach Jong Wichiko matapos ang kanyang matitibay na laro sa Converge. Hindi naman basta-basta ang Blackwater na may balik import na si Daniel Ochefu at suportang mula kina Christian David, Dalf Panopio at Cedric Bearfield. Sa Magnolia, malaking adjustment ang pagpasok ng bagong import na si Nuni Omot kapalit ni Terrell Brown Source bago pa magsimula ang torneo. Dahil limitado ang oras para makapag-adjust, mas mabigat ang responsibilidad kina Jerome Lastimosa, Xavier Lucero at mga veteranong sina Ian Sangalang, Paul Lee at Mark Baroka. Mukhang dark horse naman ang Phoenix sa ilalim ng bagong head coach na si Charles Tew na sasandal kina Richie Rivero, Ken Tuffin, Jason Perkins at Kai Balungay kasama ang import na si James Dickey III. Mahalaga ang mga laban na ito para makabuo ng maagang momentum sa masikip na kompetisyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling iniutos ng World Boxing Organization o WBO ang rematch sa pagitan ng Filipino contender na si Charlie Suarez at Unified WBO at International Boxing Federation o IBF Junior Lightweight Champion Emmanuel Navarrete. Inanunsyo mismo ni WBO President Gustavo Olivieri nitong Huwebes ang direktiba at inatasan ang dalawang kampo na simulan na ang negosasyon para sa matagal nang hinihintay na laban matapos ideklarang no contest ang kanilang unang pagtatapat. Sa opisyal na abiso, sinabi ni Olivieri na nagkaisa ang WBO Championship Committee na obligahin si Navarrete na harapin ang mandatory challenger na si Suarez. May 20 araw ang dalawang panig para magkasundo. Kung hindi, idadaan ang laban sa first bid na may minimum na $150,000 o humigit kumulang 8.9 milyong piso.
Hindi ito ang unang beses na iniutos ang laban. Matapos ang kanilang unang bout noong Mayo, agad nang nag-utos ang WBO ng rematch, ngunit hindi ito natuloy dahil pinili ni Navarrete na makipag-unify kay IBF champion Eduardo Nunez. Nanalo ang Mexican champion via 11th round stoppage at nakuha ang dalawang titulo na ngayon ay nakataya kung matutuloy ang rematch kontra Suarez. Matatandaang kontrobersyal ang unang laban matapos ideklara ni referee Edward Collantes na ang hiwa sa kilay ni Suarez ay mula sa accidental headbutt, dahilan para manalo si Navarrete via unanimous decision. Ngunit sa review ng footage, napatunayang mula ito sa suntok ni Suarez na dapat sanay nagbigay sa kanya ng panalo. Kalaunan, idiniklara ang laban bilang no contest. Matapos ang mahabang paghihintay, may pagkakataon na si Suarez na makalaban muli at posibleng masungkit ang dalawang world titles kung matutuloy ang rematch. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalakas ng Akari ang kampanya nito para sa quarterfinals matapos talunin ang Creamline 25-21, 26-24, 17-25 at 25-21 sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference sa larong ginanap sa Phil Oil Center sa San Juan nitong Huwebes. Umakyat ang Chargers sa 43 o 4-3 record mula number 7 tungo sa solo 4th at pinutol ang 5-game winning streak ng Cool Smashers. Bumagsak naman ang Creamline sa 5-2 record, kapantay ng Signal sa 2nd to 3rd places kahit na may solid na laro sina Gemma Galanza at Tots Carlos na may 16 at 10 puntos. Bumida si Ivy Lacsina para sa Akari sa kanyang 20 puntos mula sa 18 kills habang nagdagdag si Ellie Soyud ng 15. Nagpakitang gilas din si Gretchen Soltones sa kanyang 14 puntos at 2 service aces. Ayon kay team captain at libero Justine Jazareno na may 22 excellent digs, malaking papel ang ginampanan ng maayos na komunikasyon sa kanilang panalo. Anya, nag-click ang kanilang blocking, depensa at serbisyo. Nagpakawala ang Akari ng 6 na aces at 60 kills kung saan 32 ay galing kina Lacsina at Soyud. Naitigil din nila ang produksyon ng ilang top scorers ng Creamline, kabilang si Bernadette Pons na nalimitahan lamang sa 8 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, walang preno ang Chris Cross matapos ipakita ang kombinasyon ng matinding opensa at matatag na net defense para talunin ang Alpha Insurance 25-17, 25-18 at 25-20 sa 2026 Spikers Turf Open Conference sa Phil Oil Center. Nanatiling perpekto ang King Crunchers sa 6-0 record at muling napakita ng panibagong dimension ng kanilang laro sa pamamagitan ng 17 kill blocks at matatalas na defensive reads na nagpahirap sa protectors. Kontrolado ng Chris Cross ang laro mula umpisa hanggang dulo, hindi pinayagang makabuo ng run ang Alpha Insurance at tinapos ang laban sa straight sets. Ayon kay 4-time most valuable player Jude Garcia na may 8 puntos, nananatili silang nakafocus. Bumida sa net sina Kim Malabunga at Poy Colinares na nagsama para sa 9 na blocks. May 10 puntos si Colinares habang may 8 puntos si Malabunga. Sa opensa, nanguna si Alche Gopiteo sa 16 na puntos at 10 excellent receptions habang nagdagdag si Noel Campton ng 12 puntos at 6 na receptions. Nag-orchestrate si Adrian Villados ng 12 excellent sets. Naghahanda na rin ang Chris Cross para sa rematch kontra sa Vosges sa Biyernes.
Bumagsak sa 3-3 ang Alpha Insurance, ngunit nananatili sa third place. Nanguna si Edward Camposano sa 10 puntos, habang sina J.M. Ronquillo at Jao Umandal ay nalimitahan sa tig-7 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka bang kumanta? Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Bukod sa pinagagaan ng iyong pakiramdam, ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagkanta ay nakakatulong din para labanan ng iyong stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagkanta ay para sa lahat. Let it go! Nasa tono ka man o wala. And here I stand. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Gumawa ng kasaysayan ang dalawang higante ng Pinoy Pop o P-Pop. Ito ay ang grupong BINI at SB19 matapos kumpirmahin ang kanilang pagpasok sa global fan platform na Weverse. Simula ngayong buwan, magkakaroon na ng direktang koneksyon ang mga fandom na Blooms at 18 sa kanilang mga idolo kasama ang mga international K-pop stars tulad ng BTS at Blackpink. Ang BINI ay magbubukas ng kanilang community page sa March 16 na susundan ng SB19 sa March 19. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ang mga fans ng access sa exclusive live streams, unreleased videos at daily updates na direkta mula sa mga miyembro ng naturang grupo. May tuturing itong isa sa mga kauna-unahang pangyayari sa kasaysayan ng Philippine entertainment dahil sila ang mga unang Filipino artists na mapapabilang sa platform na kinabibilangan din ng global icons tulad ng BTS at 17. Ito ay itinuturing na malaking hakbang para sa pag-angat ng musikang Pilipino sa world stage. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, naging usap-usapan ang naging reaksyon ng aktor na si Zanjo Marudo tungkol sa napabalitang marriage bans ng kanyang ex-girlfriend na si Bea Alonzo at ng bilyonaryong fiancé na si Vincent Co. Napatanong kasi si Zanjo ng ganito nang marinig niya ang balitang pagpapakasal ni na Bea at Vincent. Sabay hirit na wala siyang nakuhang imbitasyon. Paglilinaw ni Zanjo, masaya ito para kay Bea.
Sinabi niya na sa kanilang batch ng mga artista, magandang makitang nabubuo ang kani-kanilang mga buhay pag-ibig. Magugunitang naging magkarelasyon sina Zanjo at Bea na tumagal ng 5 taon bago sila naghiwalay noong 2016. Ayon pa sa mga ulat, naging sport at positibo ang aktor sa balita kung saan ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan para sa bagong yugto ng buhay ng aktres. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo na ang top 5 stylish delegates para sa Miss Universe Philippines 2026. Ang mga nagugi sa naturang patimpalak ay sina Nicklin Hutay ng Iloilo City, si Marian de la Cruz Arellano ng Tarlac, Alison Hetland ng Pampanga, Lainri Montero Yodong ng Mountain Province, Jenron Javier ng Sultan Kudarat. Pinuri ng mga pageant analysts ang kanilang star quality at branding. Ngayong taon, ang labanan ay hindi lang sa ganda, kundi sa kung paano dalhin ng mga kandidata ang kanilang sarili bilang mga modernong Pilipina. Sila ang mga napiling best dress ng hurado at may pinaka-standout na pagrampa sa isinagawang contract signing event. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa huli nating chika for today, binahagi ng young actress na si Bel Mariano ang kanyang growth bilang isang artista dahil sinabi nga ng actress na nakatulong sa kanyang growth ang paggawa muna ng mga solo projects bago muling makatrabaho ang collab team na si Donnie Pangilinan sa kanilang pelikulang Tayo sa Wakas. Aminado ang aktres na nakaramdam siya ng kaba noong una, ngunit naging mahalaga ang pansamantalang pag-iwalay sa trabaho dahil nagkaroon sila ng pagkakataong matuto mula sa ibang veteranong artista katulad ni na Maricel Soriano at ni Piolo Pascual. Ayon kay Bel, nananatiling suportado ng fans ang kanilang tambalan na Don Bell kahit may kanya-kanya silang proyekto. Dagdag pa niya, mas naging malalim ang kanilang pagkakaibigan ni Donnie sa loob ng 5 taon nilang pagsasama sa trabaho. Ibinunyag din niya na si Donnie ang nag-isip ng konsepto ng teaser ng kanilang bagong pelikula na magpapakita ng mas mature at emosyonal na kwento ng kanilang love team. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Marami pong salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Bea Gasa de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa punto ito, tayo po ay magpapasalamat na sa ating mga nakasama sa technical side at sa production side. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Junella, Hiro Lucero, at meron tayong OJT, no, si Greg.
Yan, maraming salamat po. Maraming salamat din sa ating executive producer Jerome Toledo na siya ring naghatid ng ating balitang showbiz sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.